Hi guys, may i-share lang ako sa inyo agad-agad kasi naisip ko siya ngayon and may time naman akong i-share siya sa inyo kasi 'di ba late tayo na nakakapag-video. Kasi actually ngayon meron akong ano tawag diyan, meron akong allergies. So, napansin ko, wait lang. Guys, napansin ko kasi na yung allergies ko ngayon, ano siya, nakaka-trigger yung sakit ng ulo, ganyan. Tapos, 'di ba dahil clog nose ako dito, kasi yun yung ano din symptoms, medyo clog nose ka diyan. So, syempre dahil clog nose ka diyan, mag-e-effect siya sa sakit ng ulo mo, tapos parang dry yung eyes mo. Yun nga, parang hindi ka masyado nakakahinga tapos hanggang ako kasi guys, yung ano ko, yung allergies ko is hanggang lalamunan na parang tuyo, ganyan. Medyo masakit, ganyan. Ganun yung ano ko guys, allergies ko. Lalo kapag hindi ko siya tinitreat right away. So, ang pinaka, ano ko sa inyo guys, sasabihin ko na rin agad is, kailangan talaga kapag may allergies kayo, ititake nyo siya ng antihistamines agad. Antihistamine agad. So, tinatake ko siya. Siguro mga 2 times na ako nag-take. Siguro mga every other day. Tapos, dalawang ano lang, tablet. 'Di ba? Once a day. Doon nawawala na yung ano ko. So, syempre, kailangan ayusin mo talaga kung saan ka natitrigger. So, yun. Ito kasi, tapos nagsabay pa yung acid reflux ko. So, doon kasi guys, itong mga to, connected din kasi siya sa anxiety. So, 'di ba itong mga katulad ko dito na nanonood sa akin na may vertigo tapos may anxiety and ayan may allergies or acid reflux pa nagko-connect. So, nag-trigger sa anxiety. Actually, nung ano lang, nung parang feeling ko hindi ako makahinga kasi nga yung allergies ko, tapos may ano pa ako acid reflux. So, thankfully, aware ako sa nararamdaman ko. So, once na tinaken ko siya nung antihistamine, dun ko na ano na, nag-improve yung aking paghinga. Tapos, hinanap ko talaga kung saan ako nag-allergy kasi para matanggal siya agad. Naglinis kami ng asawa ko, ganun. Tapos, yung acid reflux, ganun din. Nag-take din ako ng antacid ba yun, tawag doon, para mabawasan yung ano ko. Kasi, syempre, kung medyo hirap pa makahinga, syempre, iba usapan na yun. And, matitrigger yung ano ko, anxiety ko. And, kailangan talaga, guys, yung sa mga katulad ko na ganito, aware kayo sa, ano nyo, sa symptoms nyo ay nararamdaman nyo. Kasi, kahit sabihin niya na, magaling na ako, alam ko na yung nararamdaman ko, na ganito lang, inuman ko lang ng ganito, or kailangan talaga aware tayo sa ano natin, sa symptoms natin kasi natitrigger yung anxiety. Halimbawa, ganyan, parang ay nag-ano pala ako, allergy pala ako, ay nag-acid reflux pala ako. At least aware ka na ganun yung situation mo kasi yun nga yung sabi ko nung isang araw lang nung hindi ako makahinga, feeling ko talaga may bumabara, ganyan. So, sabi ko, shucks, kailangan ko na nung antihistamine ko, ganun. Kasi mahulog yung anak ko. Kailangan ko na antihistamine, nasa na, ganun. Basta parang, date ko na na-realize na, oh my gosh, hindi ko na-treat yung allergy ko na medyo lumala na siya, na hindi ko siya pinapansin kasi nung mga nakaraang araw kasi guys na manage ko na siya kahit ano ba yung trigger ko pag nagda-dry eyes ako tapos umatching na ako or nangangati yung ilong ko. Yan yung mga na umiinom na ako ng antihistamine. Si baby ko. Pero ngayon, kasi ilang araw na ako ng mga symptoms, hindi ko pinapansin. Ayan, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, kailangan maging aware kayo sa, sa symptoms nyo, kung anong klase siya. Pag sa acid reflux naman, ganun din. Kailangan nyo siya kasi may time na ang pinakamatindi is kapag hindi ko siya pinansin, pinakamatindi na ko is, wait lang guys. Nakabukas yung ilaw ko dito guys sa bahay kasi dito. Basta, hindi ako naman kasi may araw pa naman. Pero hapon na at parang paulan. So, yun. Kaya ganyan yung ating pailaw. Ayan. Para naman hindi masakit sa mata pag nanonood kayo kung gabi na
So, ano ba yung sasabihin ko? Ayun, yung sa acid reflux kasi hindi ko siya pinansin. Pinakamatindi nga yung gabi tapos magigising ka na lang na parang hindi ka makahinga kasi nga yung ano mo, acid mo umaakyat. So, ayun, yun yung pinakamatindi pag di ko pinapansin. Pero guys, ngayon pa lang kapag parang nagkakabag ako or parang nagpapalpit, ano ba yung tayo? Hindi, yung parang naninikip dito banda sa may ano, baba ng sa chan, taas ng chan. So, doon pa lang, nagtitake na ako ng acid reflux yun. Yun na yung ano ko na, ay, kailangan ko na mag-take ng acid reflux. So, yun guys, yun yung mga ano ko, ginagawa ko para ma-manage. Kasi minsan, kapag, nung una kasi, nag-focus ako sa vertigo lang. So, sabi ko, baka vertigo to. And guys, ito ha, mahulog yung anak ko. Oh, shush! Say hi! Hi! Shoes. And ayun, sa vertigo alam ko din kung ano yung anong klase ng sakit ng ulo or ano yung ano meron. So, yun naman, pag imbalance talaga ako, tsaka ako nagtitake nung gamot. Pero guys, hindi na talaga as in, ano na, isang beses pa lang nung pangkapanganak ko sa kanya. Dahil, ano, yun pa lang, after ko no ilang years na, 2 years. So, basta, hindi siya yung, pero may naka-ready ako na gamot. Naka-ready lang siya dito. Kahit mag-expired na, bumibili ulit ako ng bago kahit hindi ko siya tinitake kasi nga, ayokong ano ko sa anxiety and panic attack. Ayoko mag-lead ako doon. So, nire-ready ko yung sarili ko kasi yun yung kinakatakutan ko yun. Yung pag nag-panic attack kasi ako, hindi ko siya ma-control na as in, kailangan ko na ng help ni daddy or parang kailangan ko mag-isolate tapos kailangan ko i-manage yung sarili ko as in kapag nasa state na ako ng panic attack. Pag sa anxiety naman, ayun, kailangan talaga ano mo na yung sarili mo. Tulungan mo na siya agad na i-distract mo na yung sarili mo, mag-focus ka na sa ibang bagay, mga ganyan. So, marami pa tayong pag-uusapan, guys, tungkol sa mga ano, no. Pero parang marami na akong na-share. Kung may question kayo, para may idea din ako kung ano i-share ko. Pero so far, ayun naman yung aking ano, share sa inyo. Yun lang guys, kung may question pa kayo sa susunod para maisagot natin siya pag free ako ulit na mag sit down kasi meron din akong ano guys business. So pang pa-beauty, ayan, baka gusto nyo rin i-try yung mga ayan kaya glass skin tayo. Yung Skin Royalty Me, puntahan nyo lang po yan sa Facebook page ko guys. Yun, mura lang yung mga paninda ko dyan. Nasa pinakamura is 199. So yun, ding sabon, pampaputi naman. So, i-try nyo guys ha, baka magustuhan nyo. So, ayun lang. Thank you so much. So guys, i-share ko sa inyo yung ano yung allergies ko pala, ano yung symptoms. So, ang papansin ko agad is nagda-dry yung eyes ko o parang pagod and nagka-clog nose na ako, ganyan. Tapos, nanunuyot yung lalamunan ko. Parang Makate, may ganyang part. So, ibig sabihin may mga allergens na dyan. Tapos, ano pa ba? Yun lang, Makate yung sa eyes ko banda, tapos medyo masakit din yung ulo ko. Ayan, pag meron din yung nasal drop, post-nasal drop. Basta may ganun ba? So, lagay ko na lang dito. Yung parang may sipon na umaano sa lalamunan, may ganun. So, yun na yung parang eye shocks, parang medyo malala yung aking tawag ito, kailangan ko ng allergies ko. So, yun yung mga ko guys. Pero minsan tinitignan ko din kung bakit nasakit yung ulo ko, bakit parang pagod yung mata ko, nagpuyat ba ako. So, yun, titignan ko rin yun. Kaya dapat tignan nyo rin kung ano yung mga nagawa nyo ba or may mga kinain kayo or what, bago kayo mag-react, bago nyo mapindot si anxiety sa emotions nyo. So, ayan, para din maiwasan nyo din yung anxiety, di ba? Ma-feed nyo yung anxiety. Kasi syempre kapag nag-pile up niyan, yung papakainin nyo siya ng papakainin, 'di ba? So kailangan sarili niyo pa lang ayusin niyo na yung ano ba yung reason, ganon. So, yun, iniisip ko, puyat ako, o kaya may nakain ako pala yatang hindi maganda, bakit medyo sumasakit tiyan ko, ay bakalan ko lang mag call of nature, mga ganyan. So, yun yung mga ginagawa ko, guys, sa para hindi ma-trigger yung anxiety ko.
Tsaka guys, sa ano naman, sa syempre nervous yan, 'di ba? Parang sa anxiety. So, umiwas kayo sa kape. Ngayon pa lang, kung medyo matindi yung anxiety nyo, or pero nung nagpa-check up ako noon, 'di ba, yung una yung napanood na video, tawag dito, parang okay lang daw na mag-take ako ng coffee basta may laman yung tiyan ko kasi naman yun affected din yung sa acid reflux ko. So, kailangan ko talaga siyang tigilan. Pero, ang sabi naman ng doktor nun, pwede ko naman siyang inumin basta may laman na yung tiyan ko or nakapag-breakfast na ako or during daw. So, ginagawa ko pa rin siya. Pero, nung may tinig kasi ako guys na coffee, yung pampapayat na coffee, product ko rin siya. So, sobrang nakatulong yun sa akin as in sa mental health ko, sa wellness ko, nakatulong talaga siya as in dahil nga pumayat ako, nag-lose ako ng weight sa kanya, mas naging maganda yung flow ng katawan ko, yung hindi ako na lang madaling mapagod, basta ganyan, maganda siya talaga guys, yung maglo-lose ka din ng weight. Kasi, syempre, magiging healthy body ka. Tapos, syempre, di ko masasabi na 'di ba? Pero yun, na super healthy kasi nga, pero hindi naman, basta yan, okay, ibang topic. Basta yun, may mga kailangan din kayong i-manage na pagandahin nyo rin yung gut health nyo. So, yun nga, yung sa kape, iwasan nyo rin siya para, alam niyo yun, mas mabawasan yung nyo guys. Makikita nyo yun sa sarili nyo. Pag di kayo na nagtitake ng coffee, yung mga, yan, lalo yung mga beer, ayan, tinanggal ko na talaga yan sa akin, hindi na talaga ako nagbe-beer. Pero yung coffee, andyan pa din sa akin. Yun nga, nung una tinanggal ko siya. Tapos, nung syempre nagkaroon ako ng brand ko nung sa coffee, doon nakapag-inom na ako. Kasi nga, hindi naman siya 3-in-1. Ano siya, organic siya na ingredients. Tapos, yung coffee niya is Arabica coffee. So, mas safe siya. And yung sweetener niya, stevia. So, hindi nakaka-trigger din ng anxiety yung sugar. So, yun. Ano pa ba? So, yun guys, medyo hingal kasi may acid reflux nga ako. So, hindi na kasi ako nakakapag-take nun, 1 year na. So, kaya lagi na ako nagkakape and nakakapalpitate talaga. Pag yun yung tinitake ko, hindi ako nagpapalpitate. So, sabi ko sa inyo, di ba, kaya ako, yung anxiety ko, active siya. Pag konting lang, matitrigger siya or, I mean, hindi ko mapansin na, nagpa-pile up, I mean, ayun, na si anxiety. Kaya kailangan ko talaga ng kape na organic. So yun yung sa inyo na iwasan nyo yung kape muna. Yung mga bawal, iwasan nyo muna yung mga super sugar para ma-manage nyo yung nyo, yung sarili nyo, yung ma-normalize nyo yung katawan nyo para walang makakapag-trigger kasi syempre kung health anxiety kayo kasi health anxiety ako inayos ko yung sistema ko para alam mo yun, alam ko, kabisado ko kung ito allergy lang to, ito baka ayun nga may lagnat na talaga ako, nahawaan ako, yung mga ganyan or vertigo to, ayun, basta kailangan nyo muna i-manage yung katawan nyo, gaya ng comment ko din sa iba na ayun guys, ayun lang. Hi guys, i-add ko lang yung na-share ko kasi para naman medyo mahaba itong video natin kasi baka matagal masundan yung or kasi parang wala rin akong mai-add pero may mga nalista kasi ako noon kaso nawala yung notes ko. So kung ano lang yung on the spot na naisip ko and daily basis din to yung mga i-share ko sa inyo as in currently or kaka nangyari lang. So, may marinig kayo dito. Andun yung baby ko isa, yung baby girl ko dyan. Tapos, may baby sleep music kasi tulog naman yung bunso ko. Or bunso, hello. So, ayun, share ko lang din. Ngayon kasi, medyo may energy ako, pero kanina, actually, nung Sunday pa to parang mabigat yung pakiramdam ko, parang magkakasakit, pero ang pinaka is medyo masakit yung ulo ko. Yung sakit niya, hindi naman yung masakit talaga, parang lightheadedness. Tapos, ngayon nararamdaman ko na, na nasusuka ako, na parang ang bigat ng katawan ko. Tapos, parang feeling sick ka, ganun. Tapos, parang imbalance. So, alam niyo ba guys, yun na nga ipapasok ko sa vertigo naman to. Na minsan, ngayon ko lang na-realize na yung ganito kong experience is, siya, dahil magkakaroon na ako. So, ito naman is para sa mga,
Anong tawag diyan? Para sa mga babae. So, yun yung ano namin naman, yung isa sa mga burden namin kapag vertigo naman kami and may anxiety and alam mo na kung ano-ano pa. So, itong experience ko na to, or kami mga girls, dapat malakas boses ko talaga guys. Tulog yung baby ko, nagalaw siya. So, yun na nga, sana naririnig nyo ako. Pero yun, ayun yung experience ko ngayon. So, dati, nung nafe-feel ko to, buti na lang din, kabisado ko yung, pag monthly period na ako, kabisado ko na siya ngayon. Or parang 1 month, 1 week pa lang, nakaka-experience na ako ng ganito na, teka, parang parang hindi ulit normal hindi normal yung imbalance ko everyday. Pero, alam mo yun, get used to it na ako sa kanya. Pero, alam mo yun, medyo mild lang siya. Or parang nakakaya ko na siya. Pero, pag magkakaroon na ako, ano siya guys, parang lumalala siya. So, yun, lumalabas siya. So, nung una, akala ko, parang nagbe-vertigo ako. Tapos parang, alam yun, napupunta na siya sa panic attack kasi baka sabi ko, bakit ganun? Sumasakit din yung leeg ko, yung shoulders ko, yung likod ko, nangihina ako. Ganun, basta ganun mga feeling. So yun, makakahelp sa inyo to, swear, kasi part siya ng symptoms ng magkakaroon na kayo. Magkakaroon na tayo mga babae. So, nababawasan yung panic attack ko dahil dito, dahil conscious ako, may idea na ako sa naranasan ko. So, hindi ko sure kung may nabasa ako na um, matitrigger niya yung vertigo. Pero syempre, kung meron kang sakit ng ulo at lightheadedness at nasusuka ganyan-ganyan, so, nag ano na siya, ano yung tawag doon, syempre, ano na siya, nagko-contribute na siya doon dahil may vertigo ka nga. So, yun, yun guys, yun yung experience ko ngayon, na-share ko lang para maka-help din sa inyo, lalo yung may mga anxiety and panic attack dyan na mabawasan yung iisipin nyo. So, kabisaduhin nyo kung kailan kayo magkakaroon na. Ang sa akin, usually 1 week or 2 weeks. Siyempre, iba pa rin yung baka puyat kayo or um, may nakain talaga kayo, masakit siya nyo kasi may contribution din siya. So, ayun. Minsan naman pag napupoops ako, kasi guys, actually, paiba-iba rin kasi yung symptoms or yung mga triggering sa katawan natin. So, yun. Di ko sure kung magkakasya to sa video, pero halimbawa, pag napupoops ka, excuse me, sa mga kakain dyan, may times na para kung para kang manghihina na feeling. So, naisip ko, nakapoops na ba ako? Hindi pa yata. So, pag nakapoops na ako, umuokay na yung pakiramdam ko. So, isa yon sa mga, guys, sa mga nakukontribute na dapat natin i-manage and isipin. Reminder sa sarili na, ayun, nyari ito ngayon, magkakaroon na pala ako. So, ayun lang yun. Yun lang, na-share ko lang sa inyo. And ayun, as we age or as days goes by, hindi naman siya, parang sa mga bata lang, dahil nagde-develop sila, hindi ibig sabihin na ganito na yung sleeping pattern nila, yun na yun, or ito yung eating, niya, di ba? Yun na yun, nagbabago yan. Tayo rin ng mga matanda, syempre tumatanda tayo, nagbabago din yung katawan natin. So, bago tayo mag-react, siguro tingnan muna natin na baka it will be on a normal basis yung ganitong mga symptoms or syempre listen to your body. So, yun lang sa susunod ulit na natin sharing. So, yun, thank you.